Ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa ngayong umagang ito, patuloy tayong mananalangin sa lahat ng may sakit. Lalo na po yung nasa kanilang mga tahanan na hindi makapunta dito sa pambansang dambana dahil sa kanilang karamdaman. Kasama nating ipinagdadasal ang inyong mga panalangin, ang lahat ng mga petisyon ng naririto ngayon, petisyon ng mga overseas Filipino workers, lalo na po yung mga nandyan sa Amerika, nandyan sa Hong Kong, sa Canada, sa Europe, lalo na sa Italia, sa Malaysia, sa Guam, at sa iba't iba pang parte ng mundo na mga Pilipinong nagdidibusyon kay Santo Padre Pio. Ganon din po ating ipagdasal ang intensyon ng mahal na Santo Papa at ang mga pari at obispo ng Pilipinas para sa ikababanal ng buong sambayan ng Katolika. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang pagkukulang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hindi ikinahihiya ng iyong anak na makituloy sa bahay ni Santa Marta. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, mapaglingkuran nawa namin si Kristo sa katauhan ng kapwa upang mapatuloy mo kami sa iyong tahanan sa kalangitan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat na Apostol San Juan. Mga minamahal, mag-ibigan tayo, sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos
at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita natin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos naman nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkup. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa Kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Matakot sa poon, kayo, kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang poon susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sinabi ni Yesu
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayoy ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay, at sino mang nabubuhay at nananalig sa akin kahit mamatay ay mabubuhay kailanman. Pinapaniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ano ang pamantayan o criteria ninyo para sabihing mahal niyo ang isang tao? Ano ang inyong criteria o pamantayan para sabihin ninyong iniibig ninyo ang inyong kapwa? Kapag ka bata o kapag ka mga bata pa, kapag sinabing pag-ibig o minamahal ang kapwa, kalimitan na ang pamantayan natin diyan ay emosyon. Kapag meron kang nararamdaman, sinasabi mong mahal o sinasabi natin na mahal natin ang ating kapwa. Pero habang umiidad, nare-realize natin na ito palang damdamin na ito at itong pag-ibig na sinasabing ito na nararamdaman natin ay hindi ganun kasimple. Sapagkat itong pag-ibig na ito sa ating kapwa ay nagbabago habang tayo'y umiidad. Yan ay karanasan ng mga magulang o mga mag-asawa. Habang umiidad, maaring hindi na ganun katingkad ang damdamin. At ang kriteriya ng pag-ibig ninyo ay nabago. Maaring merong pang spark na naandyan at wala namang masama dyan, merong nararamdaman, pero merong pang mas malalim na pagpapakahulugan pag sinabing pag-ibig sa inyong minamahal o sa inyong asawa o sa inyong mga anak. At ito'y dalawa o may dagdag pa bukod dyan. Ang una'y paglilingkod. Mas mahalaga o mas higit na napapatunayan ninyo na mahal ninyo ang inyong asawa, ang inyong anak o ang inyong kapwa kapag kayo ay naglilingkod sa Kanya. Nagluluto ng pagkain, inihahanda ang babaunin sa pagpasok sa trabaho, pinaplansya ang damit, inihahainan ng kakainin pagdating at kung ano-ano pa. Ang iba, kapag maliligo, inihahanda pa rin ang papaliguan. That is called service. At dito ay mas matingkad yung saya ninyo para paglingkuran ang inyong minamahal at ipakita hindi sa pamamagitan ng damdamin, kundi sa pamamagitan ng inyong serbisyo. At yung ikalwa, pagsasakripisyo. Sakripisyo ang pagluluto araw-araw para sa inyong minamahal. Sakripisyo ang paghahanda ng kanyang gagamitin sa pagpasok sa opisina. Sakripisyo ang pagtitipid para sa babaunin ng inyong mga anak na inyong minamahal. Habang tumatagal,
yung definition natin ng pag-ibig ay nagbabago. Yung definition natin ng pagmamahal sa kapwa o sa ating minamahal ay minomodify ng ating pag-unawa at karanasan. Ganyan din mga kapatid, ang paglago natin sa pag-ibig sa Diyos. Habang tayo'y umiidad, tumatagal sa ating pananampalataya, masigit nating naiintindihan na ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay hindi nag-uugat sa damdamin. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay may 3 criteria o may 3 elements na dapat ay nakikita natin sa ating ginagawa araw-araw upang sabihin tunay ngang mahal natin ang Diyos at siya'y priority natin sa buhay. Ang una ay service. Naglilingkod tayo sa Diyos sa iba't ibang pamamaraan. Ang iba, tumutulong sa kapwa as an expression of their faith in God. Ang iba, katulad nila, katulad ng mga nandito sa altar, katulad ng mga koro, that is service. Kung hindi makatulong at busy ang katawan sa pang-araw-araw na pamumuhay, ang iba naman nagbibigay sa buslo. That is service. Sapat na ba yun? Hindi. Sapagkat meron pang component yan. Another component of service, pag sinabing pag-ibig sa Diyos, is contemplation or prayer or worship. Kaya tayo nakikilahok sa pagdiriwang ng banal na misa. That is prayer, that is contemplation, that is worship. At ginagawa natin pinagpapatuloy ito sa ating pagdarasal ng taimtim privately. At yun ay bahagi pa rin ng pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Tapos na ba ito? Hindi pa. Sapagkat meron pang 3 criteria para sabihin natin tunay na mahal nga natin ng Diyos. And that is penance or sacrifice. Ang isang tunay na sumusunod sa Diyos ay hindi maaaring walang sakripisyo. Kaya nga laging ipinapaalala sa atin, sa pagpasok natin ng simbahan, ang Jesus na nakapako sa krus. We are always or constantly reminded that when we follow Christ, we follow Him not only His victorious or glorious resurrection from the cross, but likewise His passion and death. Kaya ang pag-ibig sa Diyos ay may sakripisyo. At ang sakripisyong yan ay naipapahayag at nararanasan natin sa iba't ibang bagay. Pwedeng sakripisyo sa pamamagitan ng pagtitipid sa gastusin araw-araw para sa inyong mga anak. Pwedeng sakripisyo sa inyong dinadalang sakit araw-araw. Pwedeng sakripisyo sa pagtitiis sa ugali ng inyong minamahal. And when we complete this together, at pag hindi tayo nagreklamo sa mga ganitong gawain at natutupad natin ang lahat ng ito, ito ang ibig sabihin ng pag-ibig sa Diyos. It is beyond emotion. It is beyond feelings. Because ultimately, ang pag-ibig sa Diyos, katulad ng sinasabi ng unang pagbasa, is commitment and responsibility. Yan ang ibig sabihin ng pagsunod kay Jesus. At yan din ang ibig sabihin ng pagdiriwang at paggunita natin sa kapistahan o sa memorial ni na Martha, Mary, and Lazarus. Martha representing service. Mary representing contemplation, prayer, or worship. And Lazarus representing penance or sacrifices or purification of the soul. Pag iniugnay natin ang ating mabuting balita sa unang pagbasa, yan ang ibig sabihin ng pag-ibig sa Diyos. Kung mahal natin ang Diyos, nakahanda tayong maglingkod nang walang pagrereklamo. Kung mahal natin ang Diyos, araw-araw tayo'y mananalangin at magsisikap
na siya ay sambahin sa pamamagitan ng pagdiriwang ng banal na Eucharistia. At kung mahal din natin ng Diyos, handa tayong magsakripisyo at ialay ang mga karanasan natin ng sakit at dusa nang walang paninisi at galit sa puso, hindi dahil sa ating minamahal, kundi dahil sa Panginoong Hesus na siya nating sinusundan. Again, tatanungin ko kayo, ano ang criteria ng inyong pag-ibig sa Diyos? Ngayong umaga, may 3 gabay na ibinibigay sa atin upang tingnan ang ating mga sarili kung talagang mahal natin ng Diyos. Tayo ba'y nakapaglilingkod sa ating kapwa? Tayo ba ay nakakapanalangin o nakakapagdasal o nakakasimba tuwing linggo at naipapahayag ang ating pagsamba sa Kanya? Tayo ba ay nakakapagsakripisyo? Mga pamantayan, ngayong umagang ito, ng tunay na pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Magsitayo po lahat para sa panalangin. Sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, sama-sama tayong manalangin upang ipahayag at hilingin sa Diyos na mapagmahal at kahabagan ang ating mga kahilingan at kalingain tayo at pagpalain. Sa bawat kahilingan ng ating pong itutugon, Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa simbahang Katolika at mga hinirang na tagapamuno rito sa pangunguna ng banal na Papa Leon, ng lahat ng mga obispo at mga pari, upang ang pagsasaalang-alang ng Diyos sa mga taong mabubuti ay madama nawa ng sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa mga bansa at mga piniling lider, upang ang kagandahang loob ng Diyos sa sinumang kumakatok at humihingi ng kanyang pagpapala ay matamunawa ng sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa mga dukha at may iba't ibang tiisin, upang ang pagkatok na matamo ang mga biyaya ng Diyos ay huwag nawa nilang kapaguran. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwalaang pumanaw na, partikular ang mga sabongero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at nang walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Amang butihin, paunlakan mo nawa ang aming mga kahilingan. Ipagkaloob mong lagi naming kauhawan na makatagpo ka sa mga sakramento at gawang pananalangin sa magitan ni Jesucristong Panginoon na bubuhay at naghaharing kasama mo at na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po lahat. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama,
samba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, dinarakila ka namin ngayong si Santa Marta, Santa Maria at si Lazarus ay ginugunita upang gaya nila ng hain nilang pag-ibig sa iyong ikinalugod, pagindapati rin mo rin ang handog naming paglilingkod sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sabayin niyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong ipinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Osana, Osana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawa pong second election ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na parig ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa katawan at dugo ni Kristo na aming tinanggap, huwag mong ipahintulot na kami sa kasamaan masadlak. Sa halip, pakundangan kina Santa Marta, Maria at Lazaro, ulirang umunlad nawa kami sa pag-ibig na wagas sa araw-araw, at makaharap nawa kami sa iyo sa langit kailanman, sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po natin dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal. Pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit. Takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming makagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay.
Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakin ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una ngayon, at magbasa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, ang Ministry for the Youth ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio ay patuloy na nag-aanyaya sa mga kabataan na nagnanais maglingkod sa ating simbahan sa iba't ibang pamamaraan. Pagbasa sa misa, pagiging kolektor at pagsama sa iba pang mga gawaing pangsimbahan. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating opisina para sa pagpapalista. Ikaapat, Rome Pilgrimage. Ikinagagalak po naming ipaalam sa inyo na may ilan pang bakanteng slot para sa ating pilgrimage sa Roma mula October 3 to 17, 2025. Espesyal po ang pagkakataong ito dahil dadalaw at magdadasal tayo sa puntod ng yumaong si Papa Francisco. Makapapasok tayo sa Jubilee Doors ng mga major basilika sa Roma at iba pang simbahan. Makabibisita tayo sa Assisi, ang bayan ni San Francisco at Santa Clara. Makapupunta tayo sa San Giovanni Rotondo at Petrelcina upang dalawin si Padre Pio. At posible nating makatagpo ang bagong Santo Papa Leon. Hinihikayat po namin kayong makiisa sa natatanging paglalakbay na ito na tiyak na magiging makabuluhan at puno ng biyaya. Kaalinsabay sa araw-araw nating pagdiriwang ng banal na misa. Para po sa karagdagang detalye kung nais ninyong humabol sa pagsama, makipag-ugnayan lamang po kayo kay Father Ian Ocrisel sa mga numerong ito: 0998-3070-680 o sa 0977-803-4316.
4197. Naway magsama-sama po tayo sa biyaheng ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikawalo ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas sa religious articles. Makikitaas po ng inyong mga pabibindisyonan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulo sa tukso at idya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Malutipayan, kanyang paggaling at habag, isang buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.
Magandang umaga po sa ating lahat, paanyaya. Tayo po sama-sama po sa umagang panalangin. Tayo ngayon ay nasa ika-29 na araw ng Hulyo, paggunita kay Santa Marta. Kaya inaayahan po na tayo po ay magsitayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labing. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Tayo lumapit sa ating Panginoon siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Tayo lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa na inyong mga magulang na nasa Mariba at sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako'y sumumpandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Awit tayo po, magalak sa bahayan dahil sa pagpapala. Sa liwanag na bigay ang Diyos ang may awa. Mula sa kadiliman, may kapal ay nagwika. Nagkaroon ng anyo ang nooy walang-wala. Kung pagbabalikan lang ang iyong nakaraan, na dati-rati lugmok dulot ng kasalanan. Panginoon naawa, dumating din ang buhay. Nagliwanag ang lahat, kaligtasan ay dumatal. Kadakilaan niya ay iyong sa puso. Ang Panginoon Diyos hindi sa iyo lalayo. Sa araw man o gabi, matapat na pangako. Ang Diyos ay laging Diyos kahit mundo'y maglaho. Ang aahon sa burol ng Panginoon ay ang taong may asal na matuwid at pusong malinis. Tayo pa'y magsiupo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Panginoong ating Diyos. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng Panginoon, sino ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitaywan. Ang Diyos na Panginoon, pagpapalain siya. Iligtas siya at pawawalang sala. Gayon na sino mang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ay ang Panginoong dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihan Diyos at hari siya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Ang aahon sa burol ng Panginoon ay ang taong may asal na matuwid at pusong malinis. Purihin ang inyong mga asal, ang haring walang hanggan. Purihin ang Diyos na walang hanggan. Purihin ang hari ng sanlibutan. Siya'y nagpaparusa na taglay ang habag. Kung tayo may malibing sa hukay masadlak, muling hinahango niya't binubuhay, walang makatatakas sa kanyang kapangyarihan. Kayong Israelita, papurihan ninyo ang Diyos sa harap ng mga hintil na pinagtapunan sa inyo. Dooy ipinakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan. Siya'y ang purihin ng bawat nilalang, ang Panginoong ating Diyos na walang hanggan. Pinagdusa man kayo sa inyong kasalanan, ngunit kahabagan kayo at muling ibabalik sa inyong tahanan mula sa mga bansang umalipin sa inyo. Kung buong puso kayong manunumbalik at magiging masunurin sa Kanya, kayo'y babalikan niya at kakalingain at hindi na siya magkukubli sa inyo. Kaya ngayon alalahanin ninyo ang ginawa ng Diyos at buong puso ninyong pasalamatan siya. Purihin ang Panginoon Diyos ng katarungan, parangalan ang haring walang hanggan. Maging sa bansang pinagtapunan sa akin, pupurihin ko ang Panginoon. Maging sa bansang makasalanay, dadakilain ko siya. Talikdan na ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya. Kung magkagayon, ang habag ng Panginoon ay inyong madarama. Pinupuri ko ang aking Diyos at nagagalak ako sa kadakilaan niya. Lubos kong pararangalan ang hari ng kalangitan. Bayaang ihayag ng lahat ang kadakilaan niya, at doon sa Jerusalem siya ay papurihan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Purihin ang inyong mga asal, ang haring walang hanggan. Dapat dakilain ng pusong tapat ang Panginoon. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Ang Panginoon ay tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Sa utos ng Panginoon, nalikha ang langit. Ang araw ang buwat talat maririkit. Sa isang dako, tubig ay tinipon, at sa kalaliman ay doon kinulong. Matakot sa Panginoon ang lahat sa lupa. Dapat katakutan ng buong nilikha. Ang buong daigdig sa Kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Ang binabalangkas niyong mga bansa, Kanyang nababagot walang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang ang Panginoon ang Diyos. Mapalad ang bayang Kanyang ibinukod, magmula sa langit Kanyang minamasdan, ang lahat ng tao na Kanyang nilalang. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa Kanya nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Di dahil sa hukbo, hari nagtagumpay, ni dahil sa lakas nagwagi ang kawal. Kabayong pandigmay di na kailangan, upang sa digma ay kamtin ang tagumpay. Di makapagliligtas, lakas nilang taglay. Ang may takot sa Diyos ay nagtitiwala, sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaan sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Ipagkaloob mo na aming makamit, o Panginoon, ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asa sa iyo nasasalig.
Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Dapat dakilain ng pusong tapat ang Panginoon. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa taga-Roma. Dapat ninyong gawin ito sapagkat alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y magsimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Nagtitiwala ako sa Diyos. Nagtitiwala ako sa Diyos. Sa Kanya ako nakatatagpo ng kanlungan. Nagtitiwala ako sa Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Nagtitiwala ako sa Diyos. Tayo pong lahat ay magsitayo. Papuring aawit ni Zacarias. Nagpadala siya sa atin isang makapangyarihan tagapagligtas, gaya ng ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang propeta. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Pinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihan tagapagligtas, gaya na pinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Mga kapatid, tinatawag tayo ni Kristo, ang ating punong pari. Purihin natin siya na may galak. Panginoong aming Diyos at tagapagligtas, Haring makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng pakikiisa sa iyong banal na pagkapari sa binyag. Pag-alabi ng aming mga puso na patuloy na mag-alab sa iyo ng papuri. Panginoong aming Diyos at tagapagligtas, Tulutan kaming makasunod sa mga utos mo upang mabuhay kami sa iyo at ikaw sa amin sa tulong ng Espiritu Santo. Panginoong aming Diyos at tagapagligtas, Gawaran kami ng banal na karunungan upang kami iyong gabayan. Panginoong aming Diyos at tagapagligtas, Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin,
at para rin po sa intensyon ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Panginoong aming Diyos at tagapagligtas, Dasalin natin ang Ama namin. Ama Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama naming makapangyarihan, hindi ikinahiya ng iyong anak na makituloy sa bahay ni Santa Marta. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, mapaglingkuran nawa namin si Kristo sa katauhan ng kapwa upang mapatuloy mo kami sa iyong tahanan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. marami pong salamat at pagpalain tayo ng Panginoon.